Hello guys, good morning. Ako pala si John Francis Datok sa FB page natin, saka sa YouTube natin, Macau Moto Vlog. Samahan niyo ako, mag-unboxing tayo. Yan. Guys, kung ano to, gamit ulit to sa pang solar natin sa bahay sa Pilipinas. Ayan. Bakit tayo may tubig? Oh, tubig na mainit. Yan. Guess nyo kung ano to. Bakit may tubig? May tayo, may tubig. Hello guys. Ito ay heat temperature gun. Yan. Temperature gun. Heat. Ito ay heat temperature gun. Heat temperature gun. Ito ay pwede gamitin sa bahay natin sa Pilipinas. Yung mga naiwan doon ay mga babae lang. Gaya sa solar natin na naiwan sa bahay, mga babae lang. Saka hindi nila alam kung ano yung gagawin, kung anong dapat gawin dun sa mga wiring sa atin sa Pilipinas, sa solar natin, sa setup natin. Ito lang yung dapat nila gawin tuwing gabi before matutulog sa bahay. Dapat i-monitor din nila yung solar sa bahay, yung mga wiring. Kung sobrang init na yung mga wiring sa bahay, tatawagin nila yung technician. Nasabihin nila na yung wire sa bahay dito sa solar natin umiinit sobra, parang nasusunog na. Bakit nyo nalalaman? Dito tayo sa heat professional thermal imager. Yan, ito. Malalaman nila na yung wiring sa bahay sobrang init kasi makikita dito sa temperature. Yan. Yan. Makikita. Ito ay 63 Celsius kasi ito ay mainit na tubig nilagay ko. Yan, 63 Celsius. Yan, oh. Kasi ito mainit. Yung mukha ko, makikita din nyo kung gaano yung init ng mukha ko. Hindi makapal ng mukha, ha. Ayan, makikita yung temperature sa mukha ko kung ilang Celsius yung lumalabas. Kaya sa bahay, before sila matutulog sa bahay, i-scan nila yung wire sa bahay. I-scan nila. Ipindutin to. Yan. Yan. Ito ay 69 to 70 Celsius. Yan, nakalagay doon, oh. Yan. Di ba? Nakalagay. Dapat pang wiring below 60 Celsius. 50 to 60 Celsius. Depende sa wiring mo kung ilang volts yung lumalabas doon sa mga setup natin. Kung 12 volts, mas lalong uminit siya, mainit. Kung sa 24 volts, hindi gano'ng mainit. Pero depende yan sa wiring. Kung direct ka sa DC mag-scan, mainit yun kasi direct current yun. Pero pag sa AC ka na mag-i-scan sa mga wiring, hindi ganun malaki yung temperature. Katamtaman lang. Yan, o. Thermal imager scanner. Yan. Malaman yan kung gaano kainit yung mga wire natin sa Pilipinas, sa bahay, sa solar natin. Na-monitor natin yung init doon sa mga peripherals doon sa solar setup natin sa Pilipinas. Okay guys, nasi-save din siya kung ano oras, date, araw, saka ito, no, may date, may araw, may oras. Pwede din siya ma-save sa SD card kasi ito may SD card, may monitoring system siya, may SD card siya. Tingnan mo, oh, kasi-save siya. Yan, malabas yung SD card. Yan.
save by SD card. Okay guys, thank you guys. Ang sa bahay, bilhin thermal temperature gun. Itutok lang sa mga wiring sa bahay. Kung sobra init yung mga wiring, tatawagan niyo yung technician na yung mga wire sa bahay sa solar sobra init para matingnan niya kung anong diferensya ng setup natin. May mga breaker naman yung mga setup natin sa solar. May mga breaker yon, RCB, MCB, may mga fuses yon. Pero ito, daily routine to, tuwing gabi, before matutulog sila. I-scan yung mga wiring sa solar setup natin. Pag sobra 60, 80 Celsius, yan. Hindi na pwede yan, hindi na normal yan. Dapat tawagin yung technician natin. Okay guys, bye bye. Ako pala si John Francis Dato sa FB page natin, saka sa YouTube natin. Ako si Macau Motovlog. Okay guys, thermal imager gun. Okay guys, bye bye. Ito ay may LCD. Ayan, LCD. Okay guys, thank you. 32 Celsius, 28, 29. Yung tubig ay 57.7 Celsius. Hindi na siya gano'ng mainit. Yan, maligam-gam na lang siya. 69, 54, bumaba na. 56. Okay guys, bye bye. Pag i-save mo sa memory card, kailangan mo sa dito pitutin. Bye bye.